Galing. Coach ko dati sa CSB. Umorder sa dalawang one-piece chicken sa KFC. Yung minamanipulate nila na para kang inaahil. Hindi ko na, sabi niya sa isa, pwede pameta ng wing to. Ng Thai. Sabi ng babae, hindi pwede sir kasi kailangan big and small part yan. Hindi pwede yung dalawang big. So sabi niya, kaya nga mo yung dalawang one piece kaya gusto ko pareho yung dalawang big part. Mukha ang dalawa. Kasi equivalent to is yung remedy pa na pala siya. Kasi so nabanggit ko na before in an old vlog yung pet peeve ko sa mga establishment where you have to go up to the counter at doon ka magpe-place ng order. Example yan, mga cafe, Starbucks, fast food, McDonald's, Jollibee, punta ka sa counter, mag-order ka. Isa sa mga pet peeve ko yung nakapila ka at 4, 5 kayo, no? Yung nasa unahan mo, nung time na niya, saka pa lang titingin, saka pa lang magde-decide. May isang variant noon na talagang nakakainis. Ito yung nag-order na, alam naman yung orderin, pero tinawag yung anak sa table. Tinawag, Junjun, halika. Ano order ni tatay? Ano order ni... Nagdagdag pa ng mga kung ano-ano. Tinawag pa yung anak sa malayo. Na-experience nyo na ba yung nakapila kayo sa ATM? Tapos yung nasa unahan ninyo, napakatagal. For different reasons. Hindi alam ko ano pipindutin. Sige, medyo mayroon akong allowance ng konti pag, let's say, matanda. Hinahanap yung buttons, okay lang. Pero yung mukha namang alam yung ginagawa, pero napakatagal. Ako pare, kung mag-ATM ako, mabilis lang. Kahit 2 or 3 transactions pa, mabilis. Alam mo kaagad kung ano pipindutin mo, kuha ng pera, alis. Yung mga iba matagal talaga eh, ewan ko ba. Ito, nasa parking ka, no? Parking area, pay parking. Palabas ka na, nasa likod ka ng isang kotse papalabas din. Nasa booth na, yung nasa unahan mo. Pero ang tagal, saka pa lang hahanapin yung ticket or yung card. Saka pa lang magbibilang ng coins. Napakatagal. Sana pagsakay pala ng kotse, ilabas na yung ticket, ilagay na dun sa tagiliran, ihanda na rin yung pera, para pagdating dun sa booth, ready na lahat. Madali lang naman yun eh. Ito, drive ka sa highway. Okay, South Luzon Expressway. Nasa inner lane ka, ibig sabihin pinakakaliwa. Fast lane yan. Tapos may kotse sa unahan mo, mabagal. Una-una, wala dapat mabagal sa fast lane. Bubusinahan mo, magpa-flasher ka, no? Ayaw umalis. Ikaw pa mukhang gago dahil ikaw pa yung nagmamadali. Ikaw pa yung coops. Mabagal ka, sa kanan ka lang. Huwag kang magulo dyan sa fast lane, di ba? O ito, may doctor's appointment ka. 9 AM doctor's appointment mo. Andun ka na ng 8:45. Siyempre, gusto mo maaga ka para kapag turn mo na, ikaw na. Yun ang concept. Pero ang haba ng pila pagdating mo. Kasi yung doctor, sabi ng nurse o ng secretary, nagra-rounds pa daw. Ha?
Pakipaliwanag naman. Bakit ka mag-rounds? 9 AM na. No? And more often than not, yung rounds na yan, hindi naman totoo yan. Late ka lang talaga for one reason or another. Maybe may pasyente, pagbibigyan natin yung mga reasons na yan. Hindi ko naman linalahat. Pero yung 9 AM mo sa doctor's appointment, 99% of the time, hindi nasusunod. Okay? Hindi ako galit sa doktor. Tatay ko, doktor ha. Marami tayong kaibigan na doktor. I'm just saying, man. Ito isa. Isa sa mga pet peeve natin, yung mga may problema na simple lang ang solusyon. A simple fix is required, pero hindi maayos-ayos. Example, MCX, Muntinlupa, Cavite Expressway. Pag dumadaan ka dyan, alam mo sinasabi ko, madalas hindi umaangat ang boom. Kailangan mo pa ilabas ang card mo. At madalas, yung balance na dinidisplay dun sa screen, mali. What does it take to fix the stupid boom? Palitan yung mga scanner, di ba? Di ba? Tapos yung board, yung screen na nagde-display ng balance, bakit mali-mali? What does it take? Baka may kailangan ng i-reprogram, may chip na kailangan palitan, software update, whatever it is. Bakit hindi gawin? Habang buhay bang ganon? Palagi na lang hit or miss pag dadaan ka dun sa MCX, aangat o hindi. Tapos may ruling na ngayon sa highway kapag wala kang RFID or insufficient balance, may penalty. Galing eh, no? So hey, let's break the ice here, no? We're having a little bit of fun. Lahat naman yan are things that we can certainly live with, no? But then again, magbababa ka na lang ng standard mo minsan. It's a fun topic, but then again, may layers din. You can be serious because kung wala namang magko-call out, ano mangyayari? Wala, di ba? So let's just keep the spirit of fun in these items, and of course I want to know what you think. Madami pa. Let's continue. Ito isa sa aeroplano. Nakaupo ka maayos. Whether it's a short flight or a long-haul flight, one of my pet peeves is loud conversations in the plane. Lalo na kung nasa likod mo, harap mo, o gilid mo. Malakas magkwentuhan na parang walang ibang tao. Whether you want to sleep or not, yung malakas mong kwento is not welcome in an enclosed space. Katumbas lang din yan ng malakas na kwentuhan sa elevator or sa train. Man, hindi bawal makipagkwentuhan, pero control your volume, man. Kamaingay. Okay, kung gusto matulog din ng tao, diba? Hindi bawal magkwentuhan, pero dito nahihiwalay yung mga may class sa wala. Dito nahihiwalay yung may respeto sa kapwa sa wala. Kamaingay sa aeroplano. Ito, isa pa, nako. Isa to sa mga top ko eh. Speaking of airplanes and airports, sa airport ka, luggage claim, nandun ka na sa carousel, nakapwesto ka maayos, isa ka sa mga maaga dumating, diba? Pumwesto ka, umandar na yung belt, nasa yellow line ka na or whatever color line that is, depende sa airport. Hinihintay mo na yung luggage mo, dumadami na yung mga tao, nagpupwesto ka na.
May mga lalampas doon sa yellow line. Sige, minsan pagbibigyan ko yan. No? Pero yung pupunta sa harap mo, dahil may space sa harap mo, beyond the yellow line, yan talaga kinaiinisan ko. Daming gumagawa niyan. Pwesto ka na maayos, pupunta pa sa harap mo dahil naglagay ka ng space. Because you need to make space dahil may rule. Ay, nako. Sa mga mall escalator, madalas ka na makakakita ng stand and walk na sign. Diba? Kaliwa is walk. Kanan, stand. Marami pa rin nakastand lang doon sa kaliwa na kung saan dapat pinapadaan mo yung mga gusto nang mag-walk. Bakit nangyayari pa rin yun? Resulta ba yun ng hindi marunong magbasa? Hindi lang tumitingin? Tagal ng patakaran yan eh. Again ha, hindi nyo kailangan sundin yung mga rules na yan. Pero dito nga nahihiwalay ang mga ganito, tsaka mga ganito. Ayoko na lang magsabi ng hindi maganda, pero kakainis talaga. May mga ngatwiran pa. Nasa escalator ka, sabi nila, nasa escalator ka, tapos maglalakad ka, maghagdan ka na lang. Para hindi ganun yun. Ang mga escalator, strategic ang position yan, para nasa taas ka kaagad. Yung access mo, andun ka agad sa gitna. Ang mga hagdan ng mall, nasa likuran, nasa dulo. Ang escalator ay access para umakyat ka at bumaba ka. May mga tao nagmamadali. May mga tao namang hindi nagmamadali pero ayaw lang tumayo. Gusto lang maglakad. Okay? Huwag kang tatayo doon sa walk section. Malis ka dyan. Ito, balik tayo sa parking lot, no? Hindi ko pa naranasan, nabubulol na. Hindi ko pa naranasan to personally, pero marami nagpo-post nito sa FB. Mga nagre-reserve ng parking spot, tatayuan yung parking spot pero wala pa yung auto doon. No? Nakakabuisit talaga. And alam nyo kung sino usually mga tumatayo? Yung mga asawa. Nagkaroon tuloy ng bad reputation ang mga misis, no? Sila yung tumatayo eh. Sino nagutos? Tayo ring mga asawang mga lalaki. Oh, honey, punta ka dun, tayuan mo ah. Ikutan ko na. Huwag ganun. Yung otong dumating, yun ang priority. Kung ginagawa nyo to, please, hindi ganyan ang patakan ng parking. Kinalagay nyo pa sa alanganin yung mga asawa ninyo eh. Maling-mali yun. Kasi kung magkaroon ng, let's say, matapang na driver, that driver will back up on your wife. Sino ba makikipag-away? Yung asawa nyo unang makikipag-away. Yung babae. Huwag nyo lagay sa alanganin. Alright, that's it. We're done with the video. Sana nag-resonate sa inyo yung ilang mga binigay ko sa inyo mga rants, no? Katuwaan lang. As I mentioned, having a little bit of fun. I want to know your pet peeves. I want to know your comments also on the pet peeves that I did mention in the video. Sarap lang pag-usapan minsan. Minsan nag-ride ka, ang dami mo naiisip, di ba? It's fun to poke fun at these things. Yan, uwi na tayo. You guys always ride safe. God bless you all. See you next time.